gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Kaya kung hindi mo pa alam na mahal mo ang Diyos, hindi para sa'yo ito. Abagkat ito'y para lamang sa mga nagmamahal sa Diyos. At kung mahal mo ang Diyos, wow! Ang Diyos ay gumagawang kasama ka sa ikabubuti mo. Ang Diyos ang gumagawa kasama ka lamang. Hindi mo solo ang hirap. Ang Diyos ay gumagawang kasama ka sa ikabubuti mo sa gitna ng paghihirap na yan na naranasan mo ngayon. At wala kang kalungkutan kapag Diyos ang kasama mo. Namimigatin ka ng puso mo. Nalulungkot ka man sapagkat nabigo ka sa pag-ibig. Don't worry. The greatest love of all ay nasa iyo. Tagay mo. Wala kang dapat ikalungkot. Normal, masaktan ang puso ng tao. Sabagat nung si Jesus ay nagtatawang tao, ay nasaktan din siya. Na kung pwede alisin ang kalis ng paghihirap sa kanya. Subalit, ang plano ng Diyos na siyang dapat maganap. At ang plano ng Diyos, kung manatili ka sa kalagayan mong yan, ano ang ikalulungkot mo? Wala kang ikalulungkot sapagkat ang puso mo dala ang Diyos. Pero, siguraduhin mo, nandala mo nga sa puso mo yung Diyos. Kahit hindi madadaya ng tao ang Diyos. Sa bibig mo'y dala mo ang Diyos. Sa puso mo, dala mo ba? Ano ang mga pinagagagawa mo? Ayon ba sa nais ng Diyos? Ano ang ginagawa mo araw-araw? Hindi pwedeng Diyos lamang ang gumagawa. Dapat kasama ka. At yung mga nag-invite sa inyo, gumawa sila. Mahal nila ang Diyos. Gusto nilang madala rin kayo rito. Kaya gano'n na lamang ang kanilang paghihirap. Na kapag may isang taong umayaw sa panawagan ng Diyos, ang sakit sa kanilang pakiramdam. Pagkat alam nila na hindi sila tinanggihan kundi ang Diyos na tumawag sa inyo. Praise the Lord! Kaya ang isang taong naliliwanagan dito, hindi nakukontento yan na nakaupo lang yan dyan. Kapag alam niya na ang Diyos ang kausap niya, aba, ang buong sambahayan niya, dadali niya dito. Praise the Lord! Praise the Lord! Pero, hirap gawin, diba? Sapagkat nasa loob nga ng tahanan ang paglalaban-laban. Nasa loob nga ng tahanan ang hindi pagkakaunawaan. Paano mo dadalhin dito ang pamilya mo? Then, ito ako, di ba, dati akong palamura. Dati palamura ako, pero ngayon ang sweet-sweet na ng words ko. I love you na. I love you na. Ito, baon ka ba? Ito yung pinakakatago-tago ko. Sa'yo na. Ipamasahin mo. Bakit binago na ako ng Diyos? Yan ang taong binago ng Diyos. Bago na nga. Bago na. Daig mo pa yung nagpa-bleach. Napagkat ang kagandahan, ang natural. Yan, ang tunay na kagandahan. Na ang kalooban mo ang binago ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kung hindi pa kayo nababago, aba, ilang linggo na kayo pabalik-balik dito. Ngayon, gutom na kayo. Gutom na kayo? Gutom na kayo. Umamin na kayo, kayo'y nagugutom. Kung paano si Jesus ay nauuhaw nung siya'y nakabayubay sa krus. Siya'y nauuhaw sa pagmamahal ng tao. At kayong lahat ay nagugutom pa ng salita ng Diyos.
kailangan yung busugin kayo ng Diyos. At sa oras na kayo'y mabusog ng pagkain galing sa Diyos, makikita yan sa inyong mukha. Ang ngiti, ang titig, ay naglalabas ng kasiyahan. At malalaman mo kung yung katabi mo ay kapanalig mo. Mararamdaman niya ang espiritong dala mo. Kaya kung meron kayong espiritong galing sa Diyos, yan ang bantay niya. Ang espiritu ng Diyos. Kaya wala kang katatakutan. Di nyo pa ba nauunawaan? Di nyo pa ba nauunawaan? Na napakahalagang malaman mo ngayon pa lamang kung anong espiritu ang dala mo. At alam mo yan, kung ikaw ay napakasinungaling, hindi mo dala ang espiritu ng Diyos sapagkat ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Kung ikaw ay lagi namumulaklak sa pagsisinungaling, huwag mo sabihin, anak ka ng Diyos. Ang tatay ng sinungaling ay si Satanas. Kaya sinungaling ka talaga. At ang pagmumura ay ayaw na ayaw ng Diyos yan. At yung pagsasabi ng ulol ay mapapasapoy ka ng impyerno. Ngunit ngayon sinasabi ko ayon sa Matthew 5:22, ang mabuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino na magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Sino sa inyo? Sino sa inyo? Ang nakakapagsabi ng ulol. Kung yun ay nabitawan mo nung nakaraang panahon, ngayon, magsisi ka sa Diyos. Abagat katibayan na ayon sa salita ng Diyos, mapapasa apoy ng impyerno ang taong nagsasabi ng ulol sa kanyang kapatid. Kung noon hindi mo alam yan, ngayon narinig mo dito? Kung gusto mo sa impyerno, magsabi ka ng ulol sa kapatid mo. At kung ayaw mo sa impyerno, at paminsan-minsan ay nakapagsasabi ka ng ulol, apa, lumuhod ka na sa harapan ng Diyos. Lumuhod ka na at tumingin ka ng awa sa Diyos. Huwag ninyong pabubulaanan ang salita ng Diyos. Abagat ang salita ng Diyos ayon sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Buhay. Buhay ba kayo? Praise the Lord, amen. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Pag sinabi ng gamot ay mabisa, tatalab yan. Buhay at mabisa, higit na matalas. Kaysa alinmang tabak na magkabila ay tayo. Ito'y tumatagot maging sa pinag-iiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho o nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Meron dito hindi naniniwala sa sinasabi mo. Sad to say, hindi para sa akin yung sinasabi ko. Hindi para sa akin yung ginagawa ko. Wala na akong dapat problemahin sapagkat sumusunod na ako sa Diyos. Praise the Lord, amen. Hindi ko problema kung ayaw yung maniwala. Hindi ko business yan. Ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Hindi ako kasama dyan. Sapagkat ang akin lamang tungkulin ay tumayo dito. Bumuka ang bibig ko, bumuka ang mata ko, tumayo ako para sabihin ang pinagsasabi ng Diyos sa inyo. Praise the Lord, amen. At ang sinabi ng Diyos, anak, gagamitin kita, hahayo ka. Yun lamang ang agreement namin. At ang tanong ko sa Diyos, paano po, Panginoon? Basta pupunta ka lang. Ako ang magsasalita, ako ang gagawa. Wow. Pupunta lang ako. Baka ang akala ninyo, nire-review ko, ang sasabihin ko, no. Sapagkat ang mga lumalabas sa bibig ko ay galing sa kanya fresh.
Praise the Lord. Amen. Mayabang ako. Kapag tayo pinagyayabang ko, yan Diyos. Praise the Lord. Hindi ang sarili ko. I am nothing without God. Hindi kailanman, hindi ko klingin. Hindi ko inaring akin. Kung ano ang meron ako ngayon. Ang Diyos ang pag-aari ako. Pag-aari ng Diyos ang katawan ko, kapagkat ang body ko ay templo ng banal na Espiritu. Kaya nagyayabang ako. At ang sabi ko sa Diyos, paano po kung hindi sila maniwala? Ang sagot ng Diyos, kung hindi sila maniniwala, okay lang. Subalit babalaan mo sila. Na kung hindi sila maniniwala, huwag na silang magsalita. Sapagkat kung magsasalita pa sila, o magkokomentaryo ka pa sa narinig mo, parurusahan ka ng Diyos. Praise the Lord. Amen.